Ayan. Bale madali lang naman 'tong ano natin, yung session natin for today. Kasi alam ko may mga onting knowledge na rin kayo sa ano, sa digital. So, dadagdagan na lang natin yung knowledge nyo. So, ayan. Thank you, Mian. Share. Ayan, ayan. Thank you. Ayun. So, next na tayo. Thank you, Mian. Ayan, so just nabanggit naman na ni ano kanina ni Mian. So, I'm a digital marketer for 6 years now. I'm a product of the ICT training, yung RIS TTT, yung nabanggit, which is now Spark. 2018 graduate, and I'm a co-founder of yun nga, yung FAPSCO, and I'm a founder of Sinag Digitals, which is ProLift before. Then I'm also a social media strategist for health coaches in specific right now, and a resource speaker. Yeah. Next. So since mag-start na tayo, ayan, before we start, by the end of this training, you will be able to understand essential digital literacy skills, gain confidence in navigating online tools, and apply digital skills for communication, productivity, and personal growth. So, titignan natin paano ba natin mas may pa-advance tayo mamaya. Like yung mamomonetize ba natin yung digital skills na to, ganyan. So, let's proceed. So, before tayo mag-start sa discussion natin, are you guys ready? Ayan. Can you type ready below sa sa comment natin sa chat kung ready na kayo? Ready na ba ang lahat? Ready, ready. Ready na si Lilibet, Conrado, Beverly, Jocelyn, ayan. So, okay. So, let's proceed na. Before tayo mag-discuss, meron lang tayong mini game lang. So, let's play a game muna, ha? Icebreaker lang muna. So, ang gagawin natin is, next, is have you ever. Ang gagawin nyo lang is, mag-chat lang kayo dito sa comment section kung thumbs up or thumbs down. Kung na-experience niya na or gumagamit ba kayo nito or what. So, thumbs up kapag gumagamit kayo or na-experience nyo na yun, thumbs down if hindi. Kung hindi nyo mahanap yung emoji, kahit up or down na lang. Ayan. So, okay ba guys? Okay ba yon? Yes, okay. Rosalito, thank you. Ayan, let's next. Ayan, so, nagsisend ng email. Up or down? Thumbs up or down? Ayan, sige, okay lang din pala na kahit dito na lang sa ano. Pero, baka mamay may down kayo eh. Si Aiza, sabi niya thumbs up. Si Cherry, thumbs up. Ayan. How about the other? Si Darwin. Ayun. Lilibet. Kahit dito na lang guys pala. Kasi masyado mabilis dyan sa emoji. Ayan, next. Next tayo. Ayan, nag-edit ng photo, ng video, gumagamit ng CapCut, ng Canva. Ayan, familiar ba kayo sa mga ganyan? Ayan, thumbs up or thumbs down? Baka may hindi familiar, hindi edit dyan. Thumbs up. Okay, nice, nice. Okay, let's proceed. Yung nag-convert ng from voice to text. Like, kapag sa cellphone nyo, kunwari, magsasalita lang kayo, tapos mako-convert na siya sa text. Ganon. Si Beverly, okay. Si Danica, si Aiza ulit, si Christian, okay. Na-experience na yan, si Lilibet. Okay, thank you. Next. Okay, interesting. Okay, nag-shop online. Ayan, Shopee, Lazada, bumili ng product na gusto nyo. Si Judy Ann, Sherry, ayan. Mostly tayo, di ba? Yes. Next. Ito, nagpo-promote ng,
nagpo-post ng ano, ng content, ganyan, sa social media, nag-aano ng status. Oh, si Roselito hindi nagpo-post ng status, okay. Sino pa? Si Hey Do Yun, may ano pala tayo dito, may Korean. Ayan. Ayan, thank you. Next. Ayan, nagvo-vote ng online voting, ganyan. May nakaka-experience ba niyan, nagvo-voting online? Ayan. Ayan. Okay. Sige, next. Ayan, nanonood ng YouTube video. Ayan, please stream down pala, SB19. Ayan, baka may 18 dito. Pero yun, yan, nanonood ng video. Ayan. So, goods. Since lahat naman tayo familiar na dyan, edi, edi maganda. Edi sobrang literate na talaga kayo sa digital. So, ang next tayo, ni Ann. So, since alam nyo naman na yung mga yan, ano yung gusto nyo matutunan? Ano yung mga expect nyong matututunan nyo ngayon sa araw na to about digital literacy? Since familiar na nga kayo dun sa mga yan. What do you expect to learn today? Guys, please type here in the chat. Kasi may knowledge na kayo sa ano. Pero ano pa yung gusto nyo, yung ina-expect nyo bang matutunan ngayon? Tumahimik ah. How about si Ronalyn? Nag-call ng name eh. Okay, forbidden techniques. Wow. Wala namang ganyan. Uy, forbidden techniques. Oh, sino pa? Ano pang nyo? Technical skills, online safety and creativity, problem solving. So, yan si Roselito. Yan, thank you. How about the others? Si Judy Ann parang nagta-type. Parang may, parang may gusto sabihin si Judy Ann sa chat. Ano yung gusto mo, ina-expect mo ngayon? Go lang. Sige. Wag na kayong mahiya, guys. Ano lang tayo dito? 30 plus lang tayo. Bago pala ako mag-proceed din pala. Ano palang mga industry niyo? Are you students, business owner ba, or housewife, ganyan? Ano yung mga niyo? Yung currently na pinagkakaabalahan, or kung may work kayo or what? Ano industry niyo? Para lang malaman ko kung ano yung mga gagamitin kong mga sample mamaya. Homemaker si Jocelyn. Homemaker. Ano yung homemaker? Sorry. Gumagawa ng bahay. Sorry. Yun ba yun? Graduating student, also working student as pioneer crew, fast food. Okay, so generic. Fundamental knowledge, practical skills in using digital tools. Thank you, Beverly. Okay. Typing techniques. Government employee si Roselito. Yung iba. Kasi malamang kapag government employee kayo, malamang gumagamit kayo ng ito nga, yung computer, ganyan. Yan si Lilibet, okay. Mostly ba na andito is, okay, may student tayo. Okay. Printing t-shirt. To malamang si Conrado, alam niya na to, nasa t-shirt business siya sa printing business. Ayan. Okay, so parang mostly yata nang andito is mga government employees.
taong bahay pero trying to learn digital skills for future business. Yes, it's a skill talaga na magkaroon ng digital skills. Ayan, thank you sa inyong pag-share. Wait lang. Baliktad ba yung ano, yung background ko on my end pala? Ha? Ay, okay. Pinalitan ko kasi. Wait lang. Let's see. Pinalitan ko kanina kasi hindi. Wait lang, mag on the spot. Ano tayo dito, palit ng saglit lang. Mag-share lang kayo din dyan ng ano nyo. Ayan, okay na. Okay, so nasa 44 pala tayo ngayon. Discovering new element on my free time. Si Christian. Okay, so let's proceed na. Ayan, kasi 10:30 na rin. So, click with confidence. So, since meron tayo yung sa topic natin nga is click, type, shine. So, meron tayong 3 parts ng discussion natin for today. So, click with confidence. So, um, sa next na photo natin, please. Ayan. So, ano yung napapansin nyo dito? Ano yung difference ng dalawang to between these two? Can you type here in the chat? Ano yung difference niya? Lagging ba ako guys? Or delay? Or okay naman? Hindi naman. Traditional versus modern. Okay, thank you, Christian. How about the others? Anong napapansin niyo? Okay, thank you, Mian. Ano napapansin niyo dito, guys? Uy, nahiya sila. Ayan, no, meron telephone, tas may phone, tas yan, notebook, merong tablet, typewriter, may laptop, evolution, old and new, modern, vintage and modern. So, yeah, tama naman yung mga ano niya, mga insights niyo. Yeah, innovation. So, kung yung before, analog tayo, like, yan, gagamit ng film. Ngayon, meron ng, yung sa digital, pwede ng, yung digital na kiklik lang, tas makikita na agad sa screen yung output and pwede nang i-print, ganyan. Tapos, from telephone na kailangan, if I'm not mistaken yung may load dapat kapag yung sa telephone, tas ngayon is more on internet na, pwede na tayo makapag-communicate na internet. Yan, dati may telegram na ilang linggo, ilang buwan bago dumating sa receiver, tas ngayon, sa recipient. Tas ngayon, meron na tayong mga messenger, ganyan, na mabilis na lang, real time na lang. Tas yun, from typewriter, tas to laptop, na hindi na tayo magmamano-mano na ano. Though nagta-type pa rin tayo, pero mas digital na siya. Pwede na natin siya ma-access anywhere. So, let's proceed. So, digital literacy. So, it is the ability to use digital tools safely, effectively, and responsibly in everyday life. So, napansin nyo naman kanina na yung mga examples natin, yung nag-shop kayo online, nagsisend kayo ng email, yung, ang tawag dito, yung nanonood ng video sa YouTube, ganyan. So, ginagawa nyo siya ng pang-araw-araw. Pero, ang tanong, ginagamit nyo yung mga digital tools na yan, safe ba? Safe and responsible ba kayo? Sa tingin nyo, safe and responsible ba kayo when you're dealing online? You're interacting online? Safe ba and responsible? Yan. Yes or no lang, guys. Sa chat. Responsible kapag you're ethically discreet pa rin, na hindi nang babash, hindi nang
yung nagsasabi ng negative comments, ganyan. So, yun, dapat ano pa rin tayo, respect pa rin when it comes sa online. No, if unaware and educated. Okay, sabi ni Roan. Okay, so let's proceed. So, ito yung benefits ng digital literacy skills. So, access to information. So, kung before hindi natin alam yung mga nangyayari sa iba't ibang yung other parts of the world, ngayon, since may internet na tayo, na kikita na natin yung updates, ganyan yung meron palang war sa ganitong bansa, na may political issue, ganyan. So, nag-i-improve din yung communication natin. So, katulad nga nung example natin kanina from Telegram na ilang buwan, ilang linggo pa darating yung letter. Ngayon is instant na, real time na through yan, messenger, email, yan for as long as may internet. Yeah. And then individualized learning. So, since meron na tayong access to information, pwede na tayong magkaroon ngayon ng freedom na matutunan yung mga gusto nating matutunan, yung gusto nating gawin, um, yung mga gusto nating anong tawag dito, yung aralin pang skill. Katulad nitong ano kunwari, sa YouTube mo na how to create social media post, parang ganon. So, dun pa lang, search mo na sa YouTube, pwede ka na matuto ng mag-isa mo. Ayan, self-paced ba? Self-paced. Then, online safety in a way na kung before, hindi natin, walang kasigaruduhan. Ngayon, even though online, parang mas nagiging aware tayo na alam natin na how to be responsible. So, ayun, yung basta alam natin yung limit natin when it comes to sharing, ganyan. Ayan, mamaya di-discuss natin yan. Then, critical thinking. Wait lang, bago yun pala, bridging the digital divide. So, since meron na tayo ngayon na internet, pwede na nating ma-access yung information sa kahit mapabata man yan, kung ano kahit anong race man yan, even nasa remote areas ka, meron pa rin namang internet dyan minsan, ganyan, or yung nasa province ka man or nasa city, pareho pa rin kayo na ma-access na information, ganon. Social and cultural understanding. So yun nga, parang mas naiintindihan natin yung mga nangyayari sa iba't ibang culture sa other parts of the globe and sa Philippines. So dun pa lang na yung sa critical thinking natin, habang dumadami yung nakukonsume nating content na pumapasok sa isip, sa utak natin na mga information, mas yung critical thinking natin ngayon is mas nagiging decisive tayo, sana. Lalo na't papalapit ng papalapit ang election ngayon. So, sana mas nagiging pinapagana natin ang utak natin when it comes to deciding. Ayan, hindi lahat ng nakikita natin online ay true. Ayan. So, let's be vigilant. Ayan, enhance productivity. So, dahil nga meron tayong mga online tools na yan, digital tools, is mas napapabilis yung gawain natin. Like, yung time is mas nakapag-double time tayo. Ganon. And then, career opportunities. So, nabanggit ko nga kanina na pwede tayong kumita online. Pwede natin ma-maximize yung alam nating skills. Kasi alam naman natin, may interest na kayo, may expertise na kayo. Even though you're student or your government employee, meron kayong alam na bagay. You just have to maximize it and parang kailangan lang talaga natin malaman kung how we can utilize it para kikita tayo. So yan, mamaya i-share natin yan. Next tayo.
So ito yung mga essential tools. Familiar ba kayo dito? Alam niyo ba yung web browser? Yan. So web browser is your gateway to the internet. So ito yung dito kayo magvi-visit ng mga links, website, ayan. So 'di ba alam niyo na 'tong mga 'to, pero ano yung since alam niyo na nga 'to, ano dito yung mga ginagamit niyong web browser? Yung gusto niyo dito? Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge or Brave? Ano yung ginagamit niyo dito? Okay, Brave, Google Chrome, yan usually talaga Google Chrome. Yeah. Okay, tanungin natin si Ronnie. Bakit Ronnie, Brave ang gamit mo? Bakit Brave? Can you share naman? Para alam din nila. Yeah, yes. Para walang ads na nagpa-pop up, pop up. Yes, kaya yun, pwede niyo rin siyang gamitin guys, yung Brave. Next tayo. So ito, emails. So ito yung gamit for professional communication. Pag mag-online, magre-register kayo ng anything na yung pang social media nyo. Kapag magre-register kayo ng social media account, ganyan, or yung parang i-share nyo information nyo sa isang website or sa isang business, ganyan. Lalo na kapag mag-purchase kayo online, ganyan. So, ayun. So, meron ba dito na gumagamit pa rin ng Yahoo hanggang ngayon? May Yahoo pa rin ba na user dito? Okay, si Jocelyn gumagamit pa rin ng Yahoo. Solid. Si Conrado rin. Okay. Pero meron din naman kayong Gmail, no? Right? Yeah. Yeah. Kasi ang mostly ng gumagamit na ngayon, lalo na sa Philippines and sa buong mundo, buong global, ay Gmail na kadalasan yung ginagamit natin since sobrang seamless na and marami kasing tools na yung andito sa Google Suite. And next po tayo, search engine. So this helps you find information online efficiently. So ito yung kapag nag-search kayo na 'di ba doon nga sa web browser nyo, meron tayo dito na Google, mga sample lang naman to ng mga brands. Google, tong Bing, Ecosia. Yung Ecosia, if you're not familiar, yan yung search engine na every every search nyo is makatulong kayo na makakapag-plant ng trees. So yun yung yung with the purpose siya. So maganda yung mission nitong Ecosia. So dito naman sa ang tawag dito sa yung pinakasikat ngayon talaga, yung Google. Yan yung kapag nag-search kayo, tapos lalabas na lahat ng mga links, yung information, yung mga content na i-feed sa inyo ni Google. Yan. So, critical thinking na lang, tayo na lang yung bahala whether ano yung mga i-click natin. Ganyan. So, next po tayo. Diba? Mabilis lang kasi familiar naman na rin kayo dito eh. So, ito yung mga Google tips and tricks. So, yan. Use double quotes. Ayan, well, to show results that they type exactly as you type it. Ayan. Actually, hindi ko pa to natatry itong mga to, pero ito yung nakita ko lang na pwede yung resources na pwede nyo magamit when it comes to tawag dito, sa Google para mas specific and mas mahanap nyo yung information na talagang swak. Ayan, yan. Use yung parang gatling to exclude. Yan, specify site. Ayan. Yan, pwede nyo itong i-screenshot. Use file type. Ayan. Specify the file type and Google will only show results that are of that type. Either PDF or text or PSD, ganyan. Use add in front of a word to make the word more important. Ayan, katulad smart
phone, then keep. Then even yung math, yan, pwede kayong mag-add yan or yung sa conversion rate din. And yung mag-convert ng, um, ang tawag dito, yung currencies, yung meters, unit, ganyan. And yan, next na tayo. Wait lang, before pala doon, may tanong muna ako. May mga bukod dito sa mga na-share ko dito na hindi ko pa natatry. Ayan, meron rin ba kayong alam na mga Google tips? Ayan, share niyo naman dito. Meron ba kayong alam na Google tips and tricks? Okay, mukhang wala rin silang hindi rin sila ganun ka familiar. Then, okay, sige, okay lang yan. Then, ito naman ang pag-uusapan natin, safe web browsing. So, since napakatalamak na ang scamming, yes, before scamming, napakalaking issue talaga yan. And even now, mahirap pa rin siyang puksain. Ayan, so ito yung mga pwede nating gawin para maging safe tayo sa pagbo-browse natin online. And dapat ito first ay regularly update niyo yung mga software niyo, either sa any devices na meron kayo, either sa phone, tablet, or PC or laptop. Ayan, dapat regular nyo na update yung software niyan. Kapag may nag-pop up na yung kailangan nyo ng i-update yung app na yun or yung OS nung device nyo, ayan, dapat lagi nyo i-update yun kasi yun yung magpo-protect sa device nyo para sa mga hindi makapasok yung mga malicious content, ganyan, or yung mga hackers, ganyan. Use a safe browser. So, choose a well-known and trusted browser. Nabanggit naman natin kanina, actually, ang mare-recommend ko, I'm sorry, Google, pero yung maayos talaga is yung Brave, maganda siya. And yung kasi, yung Brave and Mozilla Firefox actually is okay. Pero since yung Google Chrome kasi, it's seamless and pwede kasi mag-iba-iba ng profile doon. So, risk na lang din talaga. Pero nasa sa inyo naman din. Preference niyo yun. So, yung sa kasi, yung sa Brave is yun nga ad-free siya. Like, walang magpa-pop up ng mga ads sa gilid, ganyan. Pero pwede rin naman, even you're using Google Chrome, you can always, yung reject. Yung kapag may magpa-pop up na yung allow notification, yun, wag nyo na lang i-allow para hindi siya magpa-pop up lagi. So, next, yun nga, yung black pop-ups na yun, wag nyo laging i-allow yun. Kasi minsan, hindi natin alam, meron palang mga malicious links na kapag may nag-pop up bigla, tas bigla mong clinic, hindi mo na check na agad na malicious na pala yan. Then, nahack ka na. Ayun. Yun yung mahirap. Then, choose HTTPS over HTTP. Wait lang. Wait lang. Pwede bang mag-share ako agad. Minsan, wait lang. Let's see. Tignan natin. Ayan. Wait lang. Ito, nakikita nyo to, guys. Ito, kung napapansin nyo yan, HTTPS. Ayan, dapat yung mga i-visit nyo site, as much as possible, merong yan, HTTPS yung gagamitin nyo, kesa yung HTTP lang. Kapag yung binisit nyo site is HTTP lang, risk nyo na rin yun, kasi minsan hindi yun secure. Mas secure kasi siya yung HTTPS. So, medyo technical na part na yon na hindi na natin kailangan i-deep dive since basic digital literacy skill lang yung topic natin for today. So, yan, medyo technical na yan. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Kahit hindi ko na i-full screen, okay lang. Wait lang. Dito. Okay.
Okay. Puwede pala yun. Mas familiar kasi ako sa ano, sa Zoom. Okay, so yung next natin, use an ad blocker. So meron tayong mga ano, mga ad blocker na mga apps, ayan, or yun nga puwede niyo rin gamitin yung na puwede extension, ganyan. Tapos yung sa Brave, yun puwede niyong gamitin. Tapos do not track requests. So meron kapag mag may pupuntahan kayong website or application na bago, may magpa-pop up diyan na prompt or message um, na manghingi sa inyo ng yung parang yung sa parang data privacy, something like that. Yun, basahin niyo pa rin yung mga yung nakalagay doon sa prompt kasi minsan hindi niyo alam na lahat ng ins and outs na yung bawat galaw nyo, bawat kibot nyo doon sa ano, is ita-track nila. And minsan kasi din, kinukuha nila, nababasa nila yung, um, yung personal info nyo, yung name, email, even yung cards nyo. Guys, please, basahin nyo lagi yung magpa-pop up lang, yung sa, na ano yung about sa data privacy. Kasi minsan, even yung sa Google nga eh, Google Drive, nakikita nila yung ano natin, nakikita na ng mga other sites yung information natin, laman ng Google Drive natin. So, please be aware din doon. Parang check nyo lang. Ayun, hindi naman totally na babasahin nyo lahat ng data privacy. Ayun, basta yung do not track lang, lalo na yung about sa personal info. Ayan. Meron na bang nakaranas dito ng mga hack or ma-scam? Dito? Yan si Conrado daw. Hack or ano, scam? Si Darwin din. Okay. Si Jocelyn. Ano yan? Hack or scam? I-chat nyo nga dito, guys. Hack or scam? Hack. Oh my gosh. Ayan, mahirap yan. Hack. Okay, mostly hack. Yung mga links din na yung sa Messenger, ganyan. Scam. Okay? Yun, yung sa ano, hack FB account ni client. Oh my, mahirap yan. Lalo kay client pa. Ayun. So, mahirap yun. Kaya it's important na hindi tayo lagi nag-click ng mga links na nakikita natin. Ngayon, mamaya may sasample lang tayo. Ayan. Tapos yung sa ano, other web browsing tips, ayan, delete yung any lingering online data sa ano, sa clear cache and cookies. Lalo na kapag na-hack na kayo. Ayan. Kapag naalaman yung kunwari nabawasan na yung sa ano daw, yung bank account nyo or yung kapag nabawasan na yung sa bank account nyo, i-secure nyo na agad, parang i-lock nyo na agad yung account nyo yun. Or if na-hack na kayo, feeling nyo na-hack na kayo, yung parang may nagko-control na ng ibang tao sa account nyo, sa Facebook nyo, or other social media profile nyo, is ano nyo na agad, i-appeal nyo na ayun agad sa Facebook. Ganyan. I-deactivate nyo, ganon. And, let your friends be aware na na-hack kayo, na hindi ikaw yon. Ganun, para alam nila. Para hindi na sila mag-engage dun sa ano ngayon, doon. So, kailangan i-secure talaga yung account. If maayos, if mas maganda if meron kayong two-factor authentication, ganyan, and yung, ano tawag dito, yung backup ng mga codes, ng mga, ano tawag dito, yung code, yung sa Google, yung mga backup codes, yung phone, backup email, para kapag na may gustong mang-hack sa inyo, is hindi kayo ganun na fully mape-penetrate yung account nyo.
Ayan, use private browsing. Lalo na kapag, ayan, mamaya, nag-a-access kayo ng online information, ay ng ano, ng personal information niyo, lalo na kapag nasa public kayo. Pero kapag gumagamit naman kayo ng ano, ng anong tawag dito? Ng your own data, okay lang din 'yon. And, okay, may sinabi dito si Conrado, need ko muna need ko muna po daw mag-login sa FB po, tapos po mamaya hindi ko na po mag-open, galing po 'yun sa link sa Chrome po. Ha? Wait lang. Need ko muna po daw mag-login sa FB. 'Yan ba yung kanina? Yung kapag ano yung kunwari nag-login ka sa ibang device, ganyan, 'yun ba 'yun? Ayun, so kasi parang mas, parang dino-double check lang kasi 'yun ni ano, ni Meta na ikaw 'yun. So, parang double anong tawag dito, authentication ba, ganyan. And then next, so ito po yung other additional tips. Use a strong password. So, dapat hindi yung pare-pareho lahat ng password nyo sa mga ginagamit nyo. Lalo na kapag sa mga online banks and yung sa mga government agencies na mga ano informations nyo, dapat yon hindi magkakapare-pareho. Ayan, use uppercase, lowercase, numbers, and symbols. And um, syempre, i-note nyo rin yun. Mas maganda kung nino-note nyo. If meron kayong, pwede nyo siyang i-note sa phone nyo, ganyan. Yung sa note sa phone mismo, ayan, mas better if doon. I don't recommend na sinishare or sinesave nyo yung mga password nyo sa Google Notes or ang tawag dito. Basta any Google na, basta pang online. Mas okay if yung sa phone nyo na lang. Kasi, yun nga sabi ko sa inyo kanina, na-access na ni Google or yung iba pang third-party apps, third-party websites na naka-access sa Google nyo, sa Google Drive nyo. So, much better if pang-offline na lang yung mga naka-note yung password. Pero meron din namang mga password manager na mga, ano tawag dito? Online password manager na pwede kayong magamit, like yung LastPass. Ganyan. Familiar ba kayo sa LastPass, guys? LastPass. Wait lang. Nakikita nyo pa ba to? Nakikita nyo ba? Yes po. Nasaan ako ngayon? Nasa LastPass. Nakikita nyo ba? Additional tips po. Okay. Wait lang. Let's see. Ilipat natin. Okay. Ito yung LastPass, guys. Pwede nyo itong magamit. Meron siyang may free siya to. Tapos, pwede nyo nang i-store dito yung mga passwords nyo. Like yung ganyan, oh. Ayan, tapos meron din siya, sa Google Chrome, meron siyang extension. Ayan, para kapag kunwari nagpunta ka sa isang website, is parang automatic na siyang may input doon yung logins nyo. Hindi nyo na kailangang i-type yung logins nyo. Yeah. So, automatic na siya. Ganun. So, dito sa Brave kasi nagamit ko, hindi ko ganun na nilagay and hindi ko in-explore kasi masanay ako na kapag gumagamit ng LastPass is sa Google Chrome talaga. Ayun. So, familiar ba kayo dito, guys, sa LastPass? Not familiar. Okay. Yan, maganda rin to. Free lang to, guys. Tapos meron din kasi siyang parang may master password. Ayan, yun, ang importante lang doon is yung matandaan niyo yung master password niyo. Yeah, maganda naman yan, Ronnie. Ayan, pwede niyo yung gamitin lalo na kapag more on online yung pang araw-araw niyo, lalo na kapag marami kayong binivisit na site, ganyan. So, ayan, let's proceed.
Share ulit. Okay, kailangan pang ayan. Tapos ayan, okay, avoid public Wi-Fi for sensitive tasks. So since dito sa DICT, we're promoting, of course, yung free public Wi-Fi. Tama, di ba, Mian? So, we're promoting naman yung public Wi-Fi, free public Wi-Fi. Pero, syempre, um, ito yung gaya nga ng sabi ko kanina, um, dapat yung kapag gagamit kayo ng public Wi-Fi, dapat hindi kayo mag-access ng yung mga websites na gagamit kayo ng personal info like yung banks, yung ano ba? Ang pinaka number one kasi yung bank yung mga pang government agencies na mga yung basta ma-access yung personal info nyo. Yun, huwag kayong gagamit ng mga ganon kasi let's say andyan kayo sa public tas maraming gumagamit ng public wifi. Hindi nyo alam yung mga andyan na nakapaligid sa inyo ngayon. Yeah. Is hindi nyo alam na meron palang isa dyan is hacker. So, hindi nyo alam mamaya nag nag-GCash kayo, ang tawag dito, nag-GCash kayo or nag-BPI, ganyan. Tapos, na-access na nila yung information nyo. So, wag na wag tayong pwede natin gamitin public wifi, of course. Kayo, mag-Facebook, ganyan, mag-TikTok, ganyan. Pero, wag yung kapag pang personal stuff na. Ayan, ayaw nating ma-compromise yung data natin. Okay, guys. Ayan. So, yun. And then, think before you click. Sabi nga ng di ba, ng Kapuso GMA, meron sila doon na tema before. Hindi ko alam lang ngayon kung ganun pa rin. Like, think before you click. Yan. Yung fake links, scams, and phishing emails, makaka-steal yan ng personal data nyo. And sobrang laking abala, laking stress yung maidudulot niyan kapag yun nga, na-leak na yung data nyo. So, hindi nyo alam mamaya, ginagamit na pala yung mukha nyo, yung pangalan nyo sa pang-scam, sa pangloloko, ayan. So, let's be responsible din yung sa mga pinopost natin online. Hindi lahat ay pwedeng i-post kasi hindi natin alam yung mga matang nakakakita dyan. Like, hindi na gano'n ka-safe ngayon sa online. Kaya, let's be responsible na lang din para for our safety na lang. Ayan. So, meron pa ba kayong ma-add dito ng mga tips? Ayan. Okay pa ba ang lahat? Okay, Jocelyn. Okay, thank you. May ma-add ba kayo dito or okay na tayo to proceed? Guys? Okay. Okay, so let's proceed na. Okay. So, meron tayo dito. Ito ang gagawin ko dito ngayon ay, para lang makita nyo ngayon. Anong napapansin nyo dito? Anong nanonotice nyo dito? Can you type in the chat? Anong napansin nyo? What do you notice here on this email? Anong napapansin nyo, guys? Maano ba? May nag-login na ibang device po. Sabi ni Rainier. Unusual login. Yeah. Sabi ni Roniel. Anong napapansin nyo kakaiba? Hindi ko alam kung makikita nyo pala ba. Ayan.
Ayan, para mas ano. Ayan, anong napapansin niyo dito? May nag-open sa ibang device, okay. Email ad, yes. Okay, okay. Email ad. Okay, so tama kayo diyan. So, yung email ad. So, ito, nakuha ko to sa Reddit. So, kung may nag-Reddit dyan, ito, tambay ng Reddit. So, ayon sa PH Credit Cards. So, phishing scam BDO, please be aware. Sabi niya, received this email from BDO. While I was about to sleep, I clicked the link and noticed the URL is wrong. I almost made a really stupid mistake. Please be careful when receiving emails. Read them very carefully and always check the sender's email address. Don't let the panic and anxiety get the best of us. So, kung mapapansin nyo dito sa email, yung email niya is hindi, kung makikita nyo naman, BDO Unibank yung um, name, pero iba yung email address mismo. So, hindi siya legit. So, putyo-putyo lang siya. And, um, parang pang ano pa yata to, pang ibang bansa kasi yung ano niya eh, yung, yung sa domain niya. Tas pang student pa na email. So, it's a big no-no. And of course, do not click the button right away. Link or ano kung may link man dyan na naka-link dyan, wag niyo i-click agad-agad. So, meron tayong mga ano, na mga, ang tawag dito? Link checker. Ayan. So, ay may sinabi si ano, si Jocelyn, na-experience ko po yan ma'am, BDO po, pero PNB po bangko. O di ba? So, may mga kahina-hinala talaga. And, um, ayon sa mga haka-haka ng ibang ano, sinasabi ng iba, like, kung mapapansin nyo, yung mga ibang, lalo na sa mga BD, yung mga usual na mga ano, mga top brands ng ano, na lalo na yung mga send na send lagi ng link, ayan, yung iba daw kasi is, yung information natin is nabebenta na. Kaya, yun nga, let's be responsible. Yung dun sa data privacy, yung mga i-allow lang natin na mga information, dapat tinitignan natin yon kung ano yung mga i-allow lang natin na i-share sa kanila. So, hindi lahat ay dapat nating i-allow. Ayun kasi, yun nga, makakompromise yung data natin, ma-access nila yon yung mga accounts natin. Ayan. So, ito yung ipapakita ko na isang, ano tawag dito? Isang link checker. Wait lang. Checker. Wait lang. Let's see. Pwedeng, wait lang. Paano? Ayan, balik tayo dito. Dapat ito na lang. So, itong Nord, since yung Nord kasi is trusted na siya na VPN tool. Ayan, pwede siya yan. Hindi ako familiar sa iba, pero ito talaga, itong NordVPN. Pwede kayo mag-check ng ano dito, ng link dito para ma-analyze nyo kung may kahina-hinala ba. Ayan, pwede ring files. Ayan. So, let's proceed. Learning so far, guys. Ha? Are you learning so far naman? May na-add ba akong knowledge sa inyo? Kahit pa paano kasi alam ko familiar naman na kayo sa ano. Oh, may nag-raise ng hand si Vivian. Yes po. Ano po 'yun? Ah, may sasabihin ka ba, Vivian?
Ayan, mukhang wala. Ayan, so ito, nakita ko lang kay if familiar ko kayo kay Jax Reyes. Ayan, so nakita ko 'to, interview niya sa isang teleradyo. Sabi niya, how can we be safe ngayon sa digital world, especially that all banks are going digital now. Rule of thumb, do not ever give your OTP, one-time password or CVV. Ayun, yung sa likod ng card, yung 3 digits, ayan, to anyone, not even the banks. So, yun nga, sinasabi rin naman ng banks na hindi sila magbibigay ng, hindi sila mag-a-ask ng OTP. Kaya, yung mga tumatawag or nagchat-chat or nagte-text sa inyo, ayan, wag na natin entertain kapag may mga links na nakalagay doon or nag-ask na OTP, ganyan. Because once you give those, lahat ng transactions nyo will be counted as valid. Ayan, kasi binigay nyo eh. Parang in-authorize nyo kasi sila. And it is almost impossible to get your money back. So, ayun. Kaya dapat talaga, ayun, critical thinking. So, dito papasok yung critical thinking. Ayan. Okay. Ayan. Medyo ano tayo, andito na tayo sa second part which is type with purpose. Wait lang. Paano ko? Okay, so meron pa ba dito na may hindi alam na maggawa ng email account? Meron ba dito na hindi familiar maggawa ng email account? Type yes if hindi ka pa familiar para magde-demo tayo. If not, we can proceed na lang sa other ano. Type yes if hindi ka pa familiar mag-create ng account sa Google. Google yung isa-sample natin mostly dito kasi yun yung seamless and yun yung mostly na ginagamit ng lahat ha. Ano guys, so familiar naman kayo lahat sa paggawa ng account. Mag-thumbs up na lang kayo if okay naman lahat. Okay. Grabe, digitally literate talaga kayo. So, kayang-kaya nyo na to eh. Pero yun. So, let's proceed. So, sending and organizing. Familiar naman kayo doon? Okay, yeah, sending ng email, ganyan, di ba? Ayan, so pwede na natin tong i-skip. Ayan, organizing. Yung organizing naman is, papakitaan ko lang kayo ng sample, wait lang. Ito, um, ano siya to? Sample lang to, hindi siya yung pinakamaayos, pero, anong tawag dito? Hindi ito yung pinakamaayos, pero, wait lang. Paano ko ba iyan ulit? Okay, papakita ko lang yung laman ng aking email. Hindi ito yung pinakamaayos pero okay na. At least may label. Ayan. Pakitaan natin. Ayan. Wait lang. So, saglit. Present something else. Ayan, nakikita niyo ba to guys? As you can see here, syempre, hindi natin malinisan lahat. Pero meron kasi before na naayos ko to na manakaiwala yung unread tsaka yung everything else. Ayan, ito yung mga bagong pasok. And then, ayan, ito may labels tayo dyan. Ayan. Ayan, pwede kayong magawa ng labels dito. Ayan, kapag may gusto kayong, kunwari about sa school, kunwari nag-aaral kayo or sa work. Ayan, work. Tapos, kung may naka-under dyan or what, yan, pwede dyan. Tapos, pwede nyo rin yung kulayan, label color. Ayan, kunwari, ito. Tapos, kunwari, ito pang work to eh. Yan, right-click nyo lang. Tapos, label as.
work. Ganyan. And then, ayan, so punta tayong settings. Ano ba yung mga, ayan. So, dito sa settings, ayan, pwede nyong ma-customize actually yung laman ng, yung dito sa ano nyo, sa inbox nyo, para mas clean look siya, hindi yung pagpunta nyo sa inbox nyo is andun lahat, nilatag sa inyo agad lahat ni Google yung inbox nyo, yung mga bagong unread messages. Ayan, yung pwede nyo ma-customize yung sa mga labels, ganyan. Ayan. Ito yung sa sinasabi ko. Ito, try natin important first. Kapag important first, save changes. Check natin kung ano mangyayari sa inbox ko. So, ayan. Ganyan yung nangyari. So, since sobrang overwhelming yan, ayoko ng ganyan. So, ibalik natin siya sa unread first. Ayan. Yan. Pwede yung start, yung priority. Ayan. So, save changes natin yan. Wait lang. And then, yan, no split or, yan, preference nyo na lang din yan, yung reading pane. And then, show markers, lalo sa mga important. Filtered emails. Ayan, dito naman pwede kayo mag-add ng other emails nyo na related na para even though hindi siya Gmail, is ma-access nyo pa rin siya katulad nito. Meron akong domain, tas domain na with meron akong email with separate domain. So, ayan, nilagay ko siya yan dito para marireceive ko pa rin siya even nandito pa lang ako even andito lang ako sa sa Google. Hindi ko na kailangan pumunta ng, medyo technical na to. Hindi ko na kailangan pumunta ng hosting ko ng ng domain na 'yon. And then, ayan yung mga naka-block na mga mukhang scam na mga messages. Ayan, mag-block lang. Ayan. So, pwede nyo ma-customize yung kung gusto niyo rin may theme, pero ako ayoko kasi. So, ayun. Depende pa rin sa inyo sa gagawin nyo. So, kayo ba guys, naka-customize ba? May theme ba kayo sa inyong, ang tawag dito? Sa inyong Gmail? May design, ganyan? Yung Gmail nyo? Or yung plain lang? Automatic na ba yung labels? Yung sa labels, kung mapapansin mo kanina, dito, automatic na mapupunta dito? Or ano? Kunwari, ito yan. Clinic ko yung, kung makikita mo yun, create new label dito sa left part ng Gmail. Ayan, labels. Tapos, kunwari, ano pa bang hobbies. Kunwari, may nare-receive kang emails about your hobbies. Ayan. Yung interest mo, ganyan. Create. Tapos, pwede mo siyang i-customize yan. Kunwari, yan. Pero kunwari, pipili ka ng mga email na, kunwari lang to, hobbies. Para may laman doon. Kapag clinic mo, may laman doon. Ayan. So, yun. Ito, yung kanina yung ginawa ko. So, ayan. Okay na ba yun? Opo, wag po. Pag po new emails. Kapag new emails, yung may na-receive ka, tama ba, Jocelyn, kapag may na-receive ka, ayun, pwede mo siyang, ano tawag dito? I-itemize mo lang siya na, i-click mo lang siya as new email. Tapos, kapag kunwari, may ka-messagean ka na about doon, kunwari sa, may kausap ka about doon sa topic na yon, matatag na siya agad as sa label na yon. Kasi naka-under siya doon eh. So, ayun, sana clear doon.
Ayan, bilisan na pala natin at may mga susunod pa tayong ano. Ayan. So, next na natin, ito yung ano lang, alam ko familiar naman na kayo dito guys, di ba? Parang kinonvert lang natin, natutunan naman natin before yung paggawa ng letter. Ayan, sa ano, elementary tayo. So, parang ang ginawa naman dito is digitalize lang natin. So, andyan yung subject line, anong tungkol saan yung email mo, ganyan, greetings, yung letter, yung laman, length, dapat ano, concise siya. For professional to, for professional email messages. Then avoid emoticons, emojis, ganyan. Lalo na kapag work-related yan. So, ngayon. Pero kung informal naman yung way nyo of communication, okay lang yan. Yung font style nyo is dapat yung, kahit yung default na lang, kung ano yung gamit dun sa email is, as is na lang, yun na lang. Then, check nyo rin yung grammar nyo. Yan, kung familiar kayo sa Grammarly, yan, pwede nyo gamitin. And then, ito yung nabanggit ko nga na communication style, formal. Kapag, yun, professional, kapag may kausap kang, may ilalakad kang papel sa politician, ganyan. Or, basta any pang professional matter, ganyan. Then, informal naman kapag, minsan kapag sa work actually, meron din na yung way of communication nyo, depende pa rin yun sa inyo, ganyan. Or yung friends or family, ganyan. Which is, hindi naman ganun ka, no? Yung kapag friends and family naman, usually is, pwede na yun messenger, WhatsApp, Viber, ayan. So, hindi tayo gumagamit ng slang sa formal. Pero sa ano, sa informal, ayan, usual na yun. Then, pronounce words correctly since pang professional nga yung kausap natin kapag formal. And, yung minsan kapag sa informal, yun nga, is lang and parang textile lang. Ganon. Para mas, ano, naintindihan. Agad-agad. And then, ito yung mga, ito, basic document creation, formatting, and saving, and sharing. So, familiar naman kayo dito sa mga Google Docs, Google Slides, Google Sheets. Familiar ba kayo dito, guys? Familiar? Okay. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, may idademo lang ako. Familiar ba kayo dito sa, alam mo yung docs.new? Wait lang. Brief. Ito. Yan, nakikita nyo lahat ng screen ko ngayon? Guys? Hindi. Wait ka na. Entire screen. Ayaw. Wait lang. Ayan. Ayan, ngayon. Ayaw. Ayaw maano ng buo. Sige, ito na lang. Dito tayo, dito na lang. Ito yung palitan natin. Kapag maggagawa kayo ng new document, pwede nyo gamitin to, docs.new. Tapos, meron na agad na bagong document. Familiar kayo dun, guys? Okay, yun, no? Yan. Ayun. So, pwede nyo yung magamit, Cherry. Lalo na kapag usually gumagamit kayo ng document or ng sheets. Actually, pwede rin yan sa sheets. Ayan, sheets.new. Kasi madalas din ako favorite ko ang sheets. Ayan. Pero ito, dito tayo sa docs. Ayan. So, basic formatting lang. Kasi, papa-activity tayo mamaya. Kunwari about
basic digital literacy. Tas any ano na lang 'to, wait lang. Kumuha tayong information dito. Okay, wait lang, saan na 'yan? Ayan. Kahit ano ko lang 'to, anong tawag dito? Ganyan. Ilagyan ko lang ng laman para ano. Yan, nalagyan ko lang siya ng laman para tapos yung title natin. Sample lang naman to. And alam nyo na rin naman to guys. Ang title natin ay ito, ayan. Formatting lang. Bold, i-bold natin yan. Gawin natin title. Tapos, palitan natin yung font. Pili lang kayo dyan. Ayan, okay na yan. Tapos, igitnaan natin center. Palitan natin ng kulay para maiba lang. Pa na lang. Ito, since pink or violet yung ng Women's Month. So, ayan. Tapos, next is, ang i-share yung formatting. So, yan, alam nyo na naman na yung formatting. Tapos, kunwari, maglalagay tayo dito ng link. Digital literacy. Ayan, wait lang. Hindi kasi ma-share yung buong Itong, manguha ko ng link. Tapos, sample lang to guys. Resources. Digital. Hindi, mas maganda siya sa baba. Digital. Hindi nyo na makita. Digital resources. Oops. Digital. Ayan. Tapos, link lang natin yung kinuha kong link. Ayan. Ayan. Yan, familiar naman na kayo dyan, di ba? Pag link ng highlight natin yung color na to. Yan, pwede rin. Ay, siya may. Tapos, ayan. Then, yan, pwede tayo mag-add ng picture. And then, yan. So, ang gagawin naman natin, since meron tayo dito sa slide na nakalagay ay, wait lang, saan na yan? Save and share. Alam niyo ba mag-save and share ng file sa kapag galing sa Google? Okay, alam ni Jocelyn. Familiar naman. Ayan. So, yun dito. Ang gagawin lang natin, kasi may activity tayo mamaya eh. Saan na yun? Ayun. So, dito, upper right corner. Ayan. Linisan natin. Para makita nyo. Ito, click share. Tapos, kapag may gusto, di ba, ang usually kasi, ang nakakalimutan ng tao, yung itong general access, ikaka-copy link nila yan, pero hindi ma-access nung pinagsendan nyo. So, ito yung dapat nyong palitan. From restricted, gawin natin anyone with the link. Tapos, kung gusto mong mag-review siya, magko-comment lang siya or mag-edit siya ng file na ginamit mo. Ayan, click mo lang yan. Editor kapag gusto mo mag-edit siya. Copy link mo yan, tapos yan yung isend mo. Tapos kapag gusto mo ma-access niya lang yan, mag-review lang niya yan, copy link, done, tapos send natin dito. Ganon. So, yan yung i-share mo ngayon sa ang tawag dito? Yung sa pagsisendan mo. So, ayan. So, familiar ba kayo doon? Or ngayon nyo lang nalaman itong pag-share ng file? Familiar ba kayo doon, guys? Okay, familiar naman si Jocelyn. How about the others? Okay, si Zel.
So, ngayon lang, okay, Beverly. Oh, mm. Yes, familiar din si John Wick. Ayan. Bukod kay Beverly, meron bang hindi familiar doon? Kasi yun yung dapat, huwag niyong makalimutan, guys. Sana shine ulit. Ayun, dito tayo. Ito, share, or dito. Yan, makikita niyo, public. Ayan, basta dapat yung sa general access. Dapat hindi siya restricted. Kung gusto niyo siyang ma-view ng iba, yan, view or ma-edit, ayan. So, yan. And then, ayan, bilisan na natin. Ayan, so local storage. So yan yung, ay, wait lang. Wait lang. Balik tayo dito sa ano, PPT. So yan, yung local storage is yan yung sa computer. Ayan, yan yung sa mga devices nyo lang, mobile device nyo na folder. Ayan. So, ito, kung minsan kapag sa mga devices is, dito yung storage na yung 128 gig, 64 gig, ayan, yan yon. So, magva-vary yun. Mas expensive kapag ano, kapag mas malaki yung storage capacity. Ayan, cloud storage naman kapag yun nga yung Google Drive. Ayan. And yung ito pa. Ito yung mga free cloud storage na pwede nyo magamit pa. Andyan yung Mega na 50 gig, Google Drive 15 gig, P-Cloud, Ice Drive, ayan, Mediafire, iCloud. So, ito yung mga pwede nyo magamit pa na cloud storage na free. So, hindi nyo na kailangang bumili ng premium sa mga applications na yan para makapag ano. So, magkakaroon lang tayo ng short activity. So, share your insights. So, how are you enjoying your training discussion so far? What have you learned? So, compose a letter in Google Docs. I mean, kahit informal lang. Hindi ganun siya kaano. So, kahit ano lang siya, kahit 10 minutes lang. Then, since na-share ko naman sa inyo, wait lang, compose a letter or kahit short 2 sentences ng um, natutunan nyo or are you enjoying, ano yung mga nagustuhan nyo dito, yung mga na-discuss natin, ganyan. So, yan. Kahit informal letter lang. Then, share the file with me at jelicpedros@gmail.com with view-only access. Wait lang. Yung dun sa sinasabi kong yun, ito, mag-share ako para yung email ko lang yung mapagsisendan nyo. Ang gagawin natin. Pwede na kayong maggawa ng ano guys kahit 2 sentence lang. Ayan. Talagang pinalagay ko sa Google Docs kasi yun yung dinemo natin. So, para lang magamit yung dinemo natin. So, ito, kung makikita nyo dito ulit, dito tayo sa share. And dito, makikita nyo yung, dito nyo ilalagay yung email ko. Yan, jelicpedros@gmail. So, as kahit viewer lang, okay lang. Ayan, then not para manonotify ako. Para makikita ako. So, yan, pwede na kayong mag-ano guys. Kahit 2 sentences lang ng insights nyo. Yung natutunan nyo, ganyan. Ayan. You have, kahit 5 minutes na lang pala. Ayan, kasi 11:30 na eh. Ayan. So, balik tayo dito sa sa slide na ito. May tanong ba kayo doon, guys? May tanong ba? Kahit short activity lang to. Very quick. Anong tanong nyo doon, guys?
Wait lang. May tanong ba doon? Stream down by SB19. Okay, wait lang. Saan na tayo? Ayan. May tanong ba kayo doon, guys? Kahit 2, okay, none. Thank you. Kahit 2 sentences lang. Tapos make sure na naka-share yung file sa akin. Ito, ayan yung email. Check natin kung meron na nag-send. Okay, wala pa. Edit. Tapos, okay, kahit 3 minutes na lang, guys. Share nyo na yan. Google Docs dapat. Ayun, si Tessiri Esperanza, nag-share siya ng sample sa akin. Wait lang, let's see. Ang sabi niya ay, wala namang laman. Walang laman. Kahit 2 sentences lang. Kahit informal. Ayan, nakikita na kita ngayon nag-edit. Ayan, sige lang, go lang. Naka-phone lang ako, ma'am. Oy, okay lang sa phone. Kapag sa phone naman, ang best way naman dyan kapag naka-phone kayo, mag-download kayo ng Google Docs. Para ano, yan. Sige, kahit 2 or 3 lang na masampulan natin na makakita tayo ng ano. I-share nyo na yan, guys. Ano kahit informal lang, like yung insights nyo, hindi, kahit hindi na ano, panoorin natin si ano mag-type. Joke lang. Ayun guys, share nyo na yan. Two sentences lang. Kahit 2 sentences. Ayan, si Darwin. So, thank you, Darwin. Haba. Wow. Alam ko na to Okay, so attending this webinar on digital literacy was an eye-opening experience covering essential topics like safe browsing, effective searching, and responsible communication. The emphasis on critical thinking, verifying online information, and using strong passwords highlighted the importance of cybersecurity. Yes. Learning about professional email etiquette and document storage solutions provided valuable insights for productivity. Overall, this session empowered me to navigate the digital world with confidence and responsibility. Wow, yan. Thank you, Darwin, sa pag-share. Ayan, si Ronaldin. Let's see yung kay Ronaldin naman. So far, this has been one of the most comprehensive and informative webinar I have attended. Wow. Thank you naman. Kahit alam ko, hindi naman to, alam ko, alam nyo na yung iba dito. My new learnings include the ability of the user to personalize the email, which I never knew before. Yeah, yes, pwede nyo ma-personalize. Even yung mga isa-send nyo sa email, yeah, like adding links, adding image, ayan, hindi lang text only. Ayan. So, sino pang Ayun, si Laura. Sabi niya, it was good experience, digital skills. It was a good experience
knowing digital skills are increasingly in demand across various industries, from IT to marketing, healthcare, finance, and more. Digital literacy can open doors to many career paths. Yeah, yeah, very good. Ayan. Si Rosalie, sabi niya, I enjoyed the topic digital literacy because it includes awareness of ethical responsible while using technology. Yes. Last na, si Beverly. What I have learned today is about search engines, emails, the benefits of also the difference of traditional and modern. Yun, no? Yun, thank you guys sa pag-share. So, alam ko, sobrang laki ng document na yan. Pero, yun nga, pinag-sample ko lang talaga yan. No? Thank you for sharing your knowledge on today's training. God bless. Thank you. Anong tawag dito? Ano, wait lang. Anong name niya yung nauna? Si, si Tessiri. Ayun, Tessiri. Thank you, thank you. Ayan. So let's proceed na kasi ito, ano na lang naman. Itong sa susunod naman natin is medyo pang-advance na to. So, kahit in-include pa rin natin siya kasi, ayun nga, Shine Online. Medyo advanced na to. Pero since nakakapag-keep up naman na kayo sa digital tools ngayon, siguro, yeah, pwede na to sa inyo. Yeah. Ayan. So, about sa ano to, how you can utilize yung digital skills nyo ng mas maayos, like, ng napapakinabangan, and na pwede kayong makapag ma-monetize. Ayan. So, social media 101. So, ito yung mga useful, wait lang, i-ano natin dito, useful na mga social media platforms and uses nila. So, yung Meta or yung Facebook, ayan, it's a community building. Yan, more on yung sa Facebook group, ganyan. Yung pwede kayo mag-create ng business page dito para ma-promote yung business or yung brand nyo, ganyan. And good for networking since mostly maraming tao dito sa sa Meta. Ayun nga, community-based siya. Yung sa paggawa, yung sa mga FB groups. So, yan. If gusto nyong makita yung a certain niche or a certain group of people, like kunwari farmers or kunwari mga business owners, ganyan. Kunwari merong, nakalimutan ko na yung pangalan, pero merong isa dito na participant natin ngayon na may printing business. So, kunwari, yung merong maghanap lang siya ng community of businessman, ganyan. Tapos pwede na siya mag-promote doon, ganon. So, parang hahanapin mo yung target audience mo, yung target mong makiter sa ano. Pero sorry, nagbi-business side na pala ako. Pero yun, it's more of like yun yung attack na ng Meta. Then Instagram is more on visual storytelling, andyan yung mga reels, more on yung mga picture-picture, ganyan, more on aesthetic na mga Instagrammable na mga images, ganyan. Yan, pwede rin kayo mag-promote dito ng personal brand nyo. And yun as well is business marketing. If more on crafty, yung ginagawa nyo, yung mga interest nyo or yung business nyo, yan pwedeng dito rin mag-promote din kayo dito sa Instagram. Then LinkedIn is more on professional side naman, networking. Ayan, so I'm not sure if sa government ay napapractice din yung pag-update ng LinkedIn. Pero it's a good way din kasi yung LinkedIn is more of global din kasi siya. So, ang nangyayari ngayon sa LinkedIn is yung Facebook noon. Like, Facebook, para na siyang Facebook, but in a way na professional pa rin siya. That's more on content. Yung mga content doon is knowledge, ano pa rin siya, parang for learning, infographics, more informational siya. And good for career growth, pwede kayo dyan mag-apply, ganyan. And parang for building your portfolio na rin. Like, building your credibility as a professional.
kung ano man yung tinatahak nyo, ganyan. And then, YouTube and TikTok. So, yan, more on content creation side yan. And then yung, um, basta mag-video ka lang, mag-share ka ng short video, ganyan. Pwede mo nang i-post yan dyan. And even long form, yan, pwede. And more on, ito yung takbuhan natin kapag may gusto tayong malaman, how-tos, ayan nga, yung sinasabi ko sa inyo ng self-paced learning, na kunwari how to code, how to use Python, ganyan. And then more on audience engagement, mas yun dito kasi sa lalo sa YouTube and of course din pala sa TikTok, since more on interest based na kasi itong mga platforms na to. Actually, lahat na ng algorithm ng social media platforms ngayon is nakaayon na siya sa interest based, kasi yung nangyari sa TikTok before, yun yung power ng TikTok, like naging interest based siya, mas pumatok din yung short form video. Ginaya na ngayon ng mga other social media platforms. So yes, sorry, nagiging technical na yung mga pinagsasabi ko, pero yun yung gist nun. Ayoko nang i-elaborate kasi maiba yung ating topic. Ayan. And then, how to create a social media profile. So, siguro naman, familiar kayo sa pag-create ng, of course, ng social media profile. Di ba, guys? Yes. Kahit ano na, emoji up, na thumbs up. Yan, thank you, Darwin. Yan, thank you, Tintin. Ayan, Jocelyn. Ayan. So, yan, hindi ko na ide-demo yan. So, content and engagement. Basta nagpo-post kayo, nagsasabi or nag-share ng update sa social media or na video, ganyan, ng about your life or anything na related sa business nyo or sa work. Ayan. Then, engagement. Yung engagement in a way na nag-interact kayo, nag nag-reply back kayo sa mga nagko-comment sa mga pinopost nyo, ganyan. Security and privacy, of course. Napaka-importante nito. Lagi nyo i-check yung sa settings ng mga platforms, yung social media platforms nyo, kasi hindi nyo alam yung mga share nyo information dyan na ina-allow nyo, baka mamaya na-access na pala ng platform yung buong data nyo. So, hindi lahat ay dapat sabihin online. Like, hindi dapat lahat ay yung kung ano yung sa real life nyo, na like yung information na kailangan i-publicize pa, yung like yung birthday, kung single kayo or married, ganyan. So, though is optional, pero yeah, it's a risk pa rin talaga. So, yun. So, 46, we have 15 minutes. So, ito yung mga, if magdadive kayo sa content creation space, so ito yung mga pwede nyo magamit ang mga tools. Ayan. So, i-share ko pala sa inyo tong slide na to para pwede nyo ma-access. Ayan, or pwede nyo rin siya i-screen share. Ayan. And then, ito pala yung sample ng maayos na may profile picture and may bio. Ayan. Basta nakita yung lalo na kapag nasa professional setup kayo, kung gusto nyong yung professional kayo na nakikita yung ma-deliver yung sarili nyo online. Kasi option nyo pa rin naman yun kapag you want to try to be low-key. Like, ayaw nyo nagpapakita ng mukha nyo, ganyan. So, option nyo pa rin yan. Ayan. Then, so ito yung mga digital opportunities that we have. So, remote work. So, meron ba dito, aside from Mayan, of course, na nagre-remote work or freelancer din dito sa, pero I doubt din kasi, ano pala to, no? Digital literacy, kasi dapat matik na alam na nila ang digital literacy. Pero baka may nagka-interest or nag-support. Meron ba ditong remote worker or freelancer? Mukhang wala. Meron bang gustong matuto maging freelancer din dito? Okay, mukhang wala din. Mukhang tahimik sila. Okay, mukhang okay na sila. Si Zel.
Okay. Si Zel. Okay. Si Zel ikaw ay ano Zel? Ikaw ay gustong matuto, tama ba? Or ikaw ay freelancer? Si Dazzle. Ano yan guys? Hindi ko, kasi marami na ako natanong. Ano yan? Gusto niyo maging freelancer or ano? Freelancer kayo? Ano yan? Can you type here? Okay. Okay. Freelancer para daw cute si ano si Dazzle. Ayun, aside kay ano, kay Zel, sino ba yung gusto matuto mag ano, freelancing? Sa freelancing. Ayun no, gusto matuto din ni Jocelyn. So, ayan, so maraming tayong opportunities online and isa dun yung remote work. Ayan si Lala and Gail and si Jocelyn yan, gusto rin matuto. So, um, hopefully sana meron din soon Mian na other ang tawag dito, other topic na magkikater about naman sa freelancing para ma-share din yun sa iba since nakikita natin na maraming may gusto din nun. So yun, pero sa ngayon pwedeng si YouTube muna yung sandigan natin. Ayan. Then other opportunities online ay yung online business. Of course, since during the pandemic, nakita naman natin yung um, opportunity online and yun na limit tayo sa pag face-to-face. So, nagkaroon tayo ng avenue to share our businesses, ganyan, para ma-promote yung mga binibenta natin. So, libre naman ang social media. I-maximize na lang natin by creating content doon para mas ma-promote natin yung business natin. And para magka-sales tayo, di ba? And then, of course, personal branding or be an influencer. If you know any niche or any interest na alam nyo, feeling nyo, parang gamay na gamay nyo na. Kunwari, may homemaker daw dito kanina. So, if feeling nyo, expertise nyo yung homemaking, pwede kayong mag-create ng video about it. Like, more on educate or mag-demo kayo, mag-sample kayo ng mga video, ganyan. Yun, basta i-video nyo lang or basta share information lang. Feed information. Kasi meron at merong magkaka-interest dyan na gusto matuto about dyan sa mga tinatahak nyo. And kung saan man kayo ngayon. So, share nyo lang kung ano yung mga interest nyo kasi hindi nyo naman alam. You don't know naman. And, of course, ayan, malapit na tayong matapos. May tanong ba kayo doon? Kasi matatapos na tayo, guys. May tanong ba kayo doon bukod sa yung mga past ano natin? Any questions so far? Mukhang okay na sila. Yun, no? Okay na daw si Jocelyn. Ayan. Okay. So, since mukhang okay naman na kayo, goods na. Ayan. So, I'd like to end our discussion with Gary Vaynerchuk's quote. It's not about how much time you spend online. It's about how you use it. So, basta i-utilize natin, i-maximize lang natin ng maayos yung yung digital tools na to. Since free nga ito, so nasa sa atin na lang paano natin siya paano magiging productive yung paggamit natin. Hindi yung scroll lang ng scroll. So yan, gamitin natin ng maayos yung time natin sa social media. Adapt, learn, and leverage digital tools to create opportunities para hindi lang tayo nagsasayang ng oras sa social media, kundi parang or sa digital world para bumabalik din sa atin, para parang mas nadodoble pa yung bumabalik sa atin kasi nakaka-create tayo ng opportunities, nagagamit natin
interest natin, yung strength natin, ganyan. So, create opportunities in a way na magbubukas pa sa atin ng another door. Ayan. Hindi another problem. Ayan. Let's be responsible. Ayun, guys. So, I just wanna ask, so what's one thing you learned that you're excited to apply dito? Yung sa, ano yung mga, gusto nyong, nagustuhan yung dito sa discussion natin so far, na gusto nyo i-apply ngayon or sa mga susunod na araw? Mukhang gutom na ang lahat. Hello guys, nandiyan pa ba kayo? Kunti na lang to guys, mag-share na lang kayo. Ayan, Ronnie, the importance of privacy, especially when your cell phone is connected to public Wi-Fi. Yes. Thank you, Ronnie. How about the others? Parang si Ronnie lang yata yung may gustong may apply. Yung iba guys. Guys, hello. Ano yung mga gusto nyo may apply dyan? Ay, mukhang wala na. Ronaldin, anong say mo? Ano yung mga gusto mong i-apply dyan? Paggamit po ng Brave at yung HTTPS at organizing emails, yes, thank you, Jocelyn. Everything. Yes. Anong like, magbigay ka ng isa. Ronaldin. Kasi, ganyan, hindi natin lahat. Ayan, Beverly, organizing emails such as labels and using Google Docs. Okay, thank you, Beverly. Ayan. So, please, na lang, let's connect na lang, LinkedIn. Ayan. Ayan. Ito yung mga username ko dyan. Pero syempre, plug ko lang din. Please, subscribe po. Magiging active na po ako ulit sa, sa YouTube. So, please, support. Ayan, thank you. Lala. Protecting privacy, understanding, nawagalat at kalala. Understanding digital security practices like using strong passwords, avoiding phishing scam, and protecting personal data helps ensure safe navigation of digital world. Confidence online, yeah. Digital skills boost your confidence in managing online tasks, shopping, banking, and interacting with others digitally, all while staying safe. Okay. Gail, organizing emails po and proper use of social media platforms. Yes. And yun nga po, na-plug ko na rin po dito yung yung YouTube. So please support na lang po if kasi I'm hopefully this year maging masipag tayo sa pag-create ulit ng content and syempre more on digital like this and more on digital marketing yung ita-topic natin. So yun lang. Thank you. Hope meron naman kayo natutunan kahit pa paano. Ayan. All right. Thank you so much, Miss Jalik, for that very productive po na ating webinar for today. Ayan. So, for everyone, para po ma-receive ang ating certificate, please don't forget to fill out these two evaluation form. Yung isa po dyan ay yung ARTA. And sa ARTA po natin, please select po yung ating training. Okay, so before we end this po, we will present the certificate of appreciation. But of course, we would like everyone to please open your cameras for the photo opportunity. So can you please open your cameras for the photo opportunity? All right, so we will get now the first screen. Okay, so okay lang po. Okay, ready po? Wear your best smiles. Happy Women's Month. And 3, 2, and 1. Okay, one more. Isa pang madupitang ngiti.
Okay. In 3, 2, and 1. All right. And to award this certificate of appreciation, yeah. So we would like to thank our dear resource speaker, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Miss Angelique V. Pedroso in appreciation for the untiring effort, expertise, and support as a resource person for the Click Type Shine Basic Digital Literacy held on March 7 via Google Meet. So given this day at the Gopan City, Pangasinan. And ma'am, we will give you via email po yung sign po ng aming Mm. regional director and with the unique QR code po natin. So Mm. maraming salamat po Ma'am Jalik Thank for you. giving us your precious time and for Mm. sharing. Yan. Mm. Sobrang thank you po and we hope to see you again on the next Yes, training talk hopefully. in the DICT.